niya yung probinsya niya. Dahil para paniwalaan natin, kung malinis sila, well and good, tulungan pa natin. Yung suggestion ko, makakatulong sa kanya. Kung totoo yung sinasabi niya, malinis. Unahin niya probinsya niya, then probinsya na, magkatabi lang kami. Imbestigahan kami lahat. Maski hindi flood control, lahat ng project imbestigahan nila. We are very transparent in Ilocosur. So, ipakita niya na ganun din sila, then maniniwala ang tao. Bakit ayaw galawin? Ang kako nga sa ICI, unahin ng Ilocos Norte, para magkaroon ng pagtitiwala sa ating presidente. Sa Senate lang, pinagtakpan na nila. Nung dumating yung Ilocos Norte, hindi na minensyon, tinakpan. Hanggang lumabas din, Ilocos Norte, tapos si Linto na. Ngayon, sila nagsasabi na wala na raw investigasyon sa flood control. Doon naman tayo ngayon sa Park Market Road. So, ibig sabihin, ang daming dadaanan, issue na nag-divert na sa tunay na issue. Nagsabi ng ICI, ang daming ghost project. Bakit tayo pupunta sa another project? Ibig sabihin, bisigan nyo muna lahat yan hanggang matapos ang term ko. O hindi tayo umabot sa kanya, wala na, tapos ang term niya, alis na sila. Kasi ang Pilipino, madaling makalimot. So, paalala ko lang sa ating kababayan, yung nangyari sa parents nila, napatalsik, napaalis, due to graft and corruption. Nakakaya nga, nasa Guinness Book of Record. Ang tatay nila ang sama pangalan. Akala ko, lilinisin na nila nung inimbita ko na tumulong sa pagtakbo niya sa vice presidency. Ako lang nagsabi na, presidente muna, pag nag-file, at that time, walang tatalo kay Inday Sara. So ako lang nagsabi na presidente muna, pero pag nag-file si Sara, you have to slide down. I have the leverage to talk to Sara. Ikaw ang vice. Protected ka na. Palakpakan pa yung mga leaders. Sabi niya, thank you, Manong. Yun lang. So all the way, tinulungan ko. Pera, lahat, nagkakapaon ng kontribusyon. So, nakalimutan ako, okay lang. Wala akong samaan loob doon. Talagang ganyan ang buhay eh. Kaya lang may Alzheimer ka ako dahil nakalimutan na nga eh. Of course, tumulong ako. Eh di, yung mga mayors naman, maraming problema bawat, there are 1,500 municipalities. Halos lahat na siyempre sasabihin nila ang mga problema nila. So, gusto ko man dalhin na, wala na. So, nagtataka kami lahat, okay lang, wala tayong magawa kung yun ang gusto nila. Pinagantay ako ng pinagantay for 3 years. Antay ka lang, antay. Hanggang naging anti-Marcos na ako. So, yun po ang nangyari. Sana po, wag tayong pabudol. Dahil ang liwanag, sinabi na ang ICI, maraming ghost project. Bakit tayo pupunta sa Park Market Road? Bakit pinaimbisigan ngayon mga iba? Hindi naman po tayo gago lahat ng mga Pilipino. Parang ginagago na tayo mga Pilipino. Siya naglabas. May Alzheimer nga siya dahil hindi niya alam, damay siya. Sila ang target, third biggest beneficiary of the Diskaya. Paano nakakuha si Diskaya ng 31 billion in 3 years na term ni BBM? 31 billion nakuha niya. Matagal na ako sa construction business.
Never ako nakatanggap ng 1 billion na nakapag-project ng 1 billion. Ngayon, ako pa binibitahan ngayon. Wala kami project ni Diskaya ron. Wala kaming... sa akin listahan lahat. Si Diskaya, 31 billion nakuha. Sino nagbigay nun? May connection sa taas. Paano nakarating ang mga Diskaya sa Ilocos Norte? Yun, iniwanag nila bakit nandun. Ano yung mga project niya? Diskaya have 38 projects in Ilocos Norte. Ipakita nila yung mga project nila doon, then we should believe him. Ngayon, dinay-divert na. Ang nangyayari ngayon, diversionary tactic. Iba na ang sinasabi nila. Wala nang flood control. So, yun ang sitwasyon natin ngayon. Ano mangyayari sa ating bansa? Wala nang progress yan. Ang ekonomiya natin, wala nang progress. Retrogression na, retrogress. Hindi progress. Ibig sabihin, kabaliktaran ng progress. So, yun po mangyayari sa atin. O hindi nila ayusin. Governor, in your opinion, ang Pilipino ba ay united? Are we united? Kasi yung September 21 na rally, no? Parang iba-ibang grupo, watak-watak. Ano palagay nyo? Wala po mangyayari sa mga rally-rally. Kasi kanya-kanyang agenda. From the very beginning, kung gusto natin masolve itong problemang ito, let us cross party line. Walang liberal, walang Duterte, wala mga partido. So, maski na anong gawin na iba-ibang magrarally, guguluhin lang yan, mapapagod lang po kayo. Manhid po ang kalaban. Hindi na sila nakakaramdam. Hindi ako nagsabi, pero si Maharlika, bangag daw ang presidente natin. Walang pakiramdam. Hindi niya na alam ang gagawin. So, maski mag-protesta kayo, hindi magre-resign yan. Pero kung magkaisa tayo lahat, dahil ang survey, 20% na lang suporta ng tao, 80% against them. Nasa record yan. Kailangan magkaisa tayo. Pabayaan naman natin ang mga kabataan. Nag-aaral man sila o hindi, mga kabataan mag-decide kung kailan ang rally, isa lang. Sundan natin lahat yon, suportan natin, dahil future ang mga kabataan nito. Hindi po sa amin. Hindi po sa atin. Mga kinabukasan ng mga kabataan ito. So, isa lang. Pero sila mag-decide, hindi mga politician. Sila mag-decide ng date, I'm sure maraming susuporta sa kanila. Yun lang pakiusap ko. Huwag tayong kanya-kanya dahil pinagtatawanan lang tayo. Governor, ano basa mo sa military at sa police? Military at police. Anong basa mo sa kanila? Are they Well, concerned? hindi, meron akong dito. Mabubuti natin yung... Later on, I will ask you, open forum, so you can ask your questions, but make it brief, okay, and to the point. Sino sa inyo ang sumama sa rally September 21? Nandun ba kayo? O nasa bahay kayo, nanonood ng Netflix? Ha? Hello? Yung sinasabi yun, yung September 21. Magulo po yun dahil kanya-kanya.
Yung mga liberal, kami lang, sabi nila. Ang ginawa ko naman, nagpakain lang eh. Kinain naman nila. So, nagpunta ko sa kabila, dadali ko rin yung, marami kasi kami portable kitchen, 6. 6 din ang portable hospital namin. So, pag may disaster, ngayon nga, galing na sila sa Bicol, nasa Cebu sila, pauwi na. Pagod na ang mga doctors namin. So, umiikot po yun. Now, ako naman, nagpakain lang noong 21. So, maganda naman lahat. Kaya lang may nanggugulo na. Nung umuwi ako ng hapon, iba ng crowd. Dumating na yung mga manggugulo. So, doon na lang tayo magpakain sa EDSA Corinthian ako. So doon ko lang pinark yung mga ibang truck ko. Kumakain naman lahat ang pupuntahan, dumadaan. May dumadaan doon na binugbog yung kitchen. Kung ano nung sinasabi. Bumalik. Black sila, nakamaskara ng black. Noong bumalik, tinanggal yung mask niya. Pasensya na ho, malaki ang binayad sa amin, sabi niya. Sino nagbayad sa inyo? Sabi yung mga nagpapakain. Si Martin Romualdez at saka si First Lady, sabi nila. Although di ako naniwala, yun ang sinabi yung mga dumaan. So, ganun ang nangyari noong 21. Now, gusto ko lang ipaalala sa mga sundalo, mga pulis. The constitutional duty of the AFP, protector of the people and the state, for our mutual education, the primary provision that defines the duty of the armed forces of the Philippines under the Constitution in Section 3, Article 2, which provides that civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state to secure the sovereignty and the state and the integrity of the national territory. Reading of the above provision does not say that the AFP is the protector of the President and his government. Protector of the people and the state, hindi po yung Presidente. Yun ang nasa Konstitusyon. Kasi sinasabi nila, nasa Konstitusyon, protect the President. Hindi po. You should protect the people. Yun po ang question mo. Okay, so Governor, you're suggesting the following. Dapat mag-unite ang mga tao sa rally, no? Sa isang rally lang at isitabi ang mga agenda. Okay, pangalawa, palagay mo ang military police susuportahan kung maraming tao ang magra-rally at kabataan ang maglilid ng rally. Ang palagay ko kung kabataan ang mag-umpisa, marami pong susuporta. Pati mga military, pati mga pulis. Dahil may mga anak din sila. Kinabukasan po ng anak natin lahat. Pati anak ng mga sundalo, anak ng mga pulis. Kinabukasan nila ito. Kung mangyayari ito, maubos po tayo, ang mga opisyal natin, aalis lang. Walang madedemanda. During the time na Pules, sinong nakulong si Dapules, yung mga nagnakaw, wala. Including BBM, nagkakaso rin. Ito mga record. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Ang liwanag po dito, siya ang nademanda noon. Wala nangyari. 200, the group cited Marcos special allotment orders that panel 205 million of Marcos paid up to the following bogus foundation, Social Development Program of Farmers, Foundation, SDFFI, the President who is. At nandito lahat yung mga ginamit niyang mga fake na organization. Pinunduhan ng
205 million. Ano nangyari? Wala ho. Kinulong yung... Ngayon, may testigo na nagtuturo, yung Marine. Hindi na raw makonsensya dahil naawa sa mga anak niya. Ngayon, siya pa may kasalanan. Baka siya pa yung demanda. So, wala na po mangyayari sa atin. Dapat, testigo siya, protektahan na siya at idemanda na yung mga sinabi niya ron. Wala, binaliktad nila, siya pa idemanda. So, ganun po ang sistema natin ngayon. Nakakatakot po. Walang nangyayari na sa ating bansa kung matolerate itong sistema na ito. Diversionary tactic lahat ang ginagawa. Tinaimbestiga lahat ng mga kasama niya ngayon. Siya lang ang bida. Nilalaglag na lahat. Basta, wag na lang siya. Pag umabot sa kanya, laglag lahat. Tapos na ang term niya. So, Governor, kilala mo si Presidente. Anong mensahe mo sa kanya to BBM? Masyadong sabihin ko po, mahirap mapagsabihan yung mga bangag. Bangag, sabi ni Maharlika eh. At saka, nahuli sila kasama si First Lady noon may report na sa US na namatay yung anak ni Tantoco. Umiiyak daw yung asawa para tumawag ng 911. Ayaw patawagin dahil na-overdose ng drugs. Now, may report na yon. May report na on record. 12 hours after sa report, bawal po yun. It's against the law sa US. Lininis nila lahat. Report nila, report ng mga US. 12 hours, lininis nila lahat, pero nagkalat pa rin daw ang cocaine. Galing po sa Amerika yung report na yan. So, meaning, talagang may nagdra-drug sa kanila. Nag-cocaine. So, paano sila mamumuno sa ating bansa kung matolerate ito? Marami po silang pera. Yung nga sinasabi ko na attack dog. Ngayon, kinakakat na ako yung mga attack dog. Ang attack dog, ulol na aso, pag nakaamoy ng flood control, kakagat. So, yun mo, ngayon, ang kumakagat sa akin. Ang dami ng... Ako nga, kung totoo yung sinasabi nila, pakukulong ako. Wala po katotohanan. Ako record lahat. Mag-base ako record. Puro record. Now, sinasabi nila, weteng lord daw ako. Panahon ni GMA, pwede kong hihingin lahat. Wala akong isang kinuhang weteng. On the record. Tingnan nyo record. Tanong nyo sa mga MSTL ngayon, meron ba kong inagaw? Wala. Kung interesado wala ako, di kumuha na ako. Wala. So, ano pa? Ang Black Sun. Black Sun Mining, binubugbo ako niya, Black Sun Mining. Magbibigay ako ng 5 million kung ituro niya kung nasaan ang Black Sun Mining na yan. Gawa-gawa ng mga attack dog. Mga ulol na aso na kumakagat pag nakaamoy ng pera. Marami po sila yan. Kaya, kausapin ko si Mayor Isko Moreno, papatulo ako na huli lahat yung mga ulol na aso sa Manila, City Pound, para huliin ni Mayor Isko Moreno lahat ang mga asong ulol sa Manila. Thank you very much, Governor. Okay, the table is open. Identify yourself and your organization. Sige, please. Manong, good morning po. Aaron from SMNI. Manong, kahapon po, no, you have mentioned in an interview with Ms. Karen Jimeno, yung revolutionary government. Can you explain to us, for the benefit of the viewers, kung ano po yung revolutionary government at bakit kailangan ito ng Pilipinas ngayon?
revolutionary government para yung ginawa noong panahon ni President Cory. That's the only way. Dahil ang batas natin magaganda. Ang implementasyon hindi mo maganda. Kung magkaso-kaso ka lang, walang mangyayari. Yan, nagdaan na tayo dyan. May nakulong ba? Wala. At kung magbayad ka ng parking fee, naka-parking fee lang yung kaso. Ang daming backlog. Kung may pera ka, bigyan mo ng pera yung mas sa baba lang, hindi niya akyat. Naka-parking fee, matutulog. Namamatay na yung postigo, namamatay na yung nag-complain, wala mangyayari. Kaya nakukulong yung mga maliit na tao. Walang kwenta po ang batas natin. So the best, my suggestion ko lang, kung gusto ng tao na pagbabago, it should be a revolutionary government. And wala akong makita leader na matino. Huwag niyo tanggalin naman yung mga nakaupo. In fairness to them, marami naman magagaling, marami, yung mga corrupt lang. Ang acting president galing sa Supreme Court. Doon sila mamili. Kung sinong acting president, they will advise us. They will set a date for a snap election for president. So, yun po, suggestion ko lang. Okay, follow up. Ayun po ba yung nakikita ninyong solusyon para matuldukan na po yung mga alleged na corruption sa ating gobyerno? I think that's the only way. Magkakaso ka ngayon, yung testigo, babalik rin pa nila eh. Yung pa makukulong, testigo. Sisiraan takdong. Tapos, siyang pang kakasuhan. Babalik rin nila. Ang system ngayon. So the only way, the best is a revolutionary government. At ang Supreme Court, ang mamamahala muna. Dahil ang gobyerno natin, parang kotse yan na maski overhaul mo, maski palitan mo lahat ng pyesa, hindi na andar. So, kailangan natin ang bagong gobyerno na mamamahala. Let the Supreme Court decide kung sino muna ang acting president. Then they will advise us what to do. Yung current system natin, wala ho mangyayari dyan. Kaso-kaso, wala mangyayari sa kaso-kaso. Nasubukan ko lang. Aabuti ng siyam-siyam. Mamatay na yung nag-complain, mamatay na yung witness, wala pa rin. Basta may pera ka. Maliban na lang kung tututukan ng media. Pero wala na rin eh. Yung mga media kumisan, silent na rin. So, ganun kalakas ang flood control fund. Maraming pera po sa flood control. Ghost project. Thank you.